Grabe. Ayan, akala ko na, hindi lang kasi po ako nagsalita kagabi kasi po, nahihiya ako. Ayan, gusto ko po ng, simple lang po na masaya na rin po kami na kami po magbablog ng mga magandang vlog para i-gong namin kayo, ipapupusog namin po kayo mga guys. Ayan. At saka guys, nakakatuwa, promise. Nakakatuwa. Huwag po kayo malungkot at huwag po kayo umiyak. Pag sinabi ko po sa inyo na huwag po kayo umiyak at huwag po kayo malungkot, masaya lang po tayo. Happy lang tayo po. Wala naman po, ito sa amin nawawala yung mga ganun ba? Yan ang ilan sa mga live video ni Miss Analing sa Facebook page po ni Jovan David Production. Habang nagsasalita siya, nararamdaman po natin at tumatago sa screen yung lungkot na nararamdaman ni Miss Analing. Hindi man po niya or sinasabi man niya na masaya siya ngayon, pero kitang-kita sa mga mata kasi eyes don't lie. 'Di ba? So nakikita natin sa mga mata niya na may lungkot kasi nga naman 'di ba parang ang gusto lang naman talaga ni Analing pasayahin ang lahat ng kanyang mga manonood. Talagang parang the worst thing na nangyayari sa kanya, yes, nakikilala siya sa social media through Jovan David na isa sa mga nagtaguyod sa kanya, pero doon po kasi sa success na magkakaroon ka, lagi pong you cannot have everything. Sabi nga, hindi mo makukuha ang lahat na success plus pain, yun po yung nararamdaman ngayon ni Miss Analing na talaga namang ikinabibigla at ikinalulungkot ng ilang mga mamis at ilang mga fans po ni Analing. Alam niyo po, while I was watching this, dito lang po natin makikita yung totoong emosyon nitong si Miss Analing matapos nga na i-announce ni Jovan prior to this live na wala na silang ibang papapasukin sa bilog. Yun, kung matatandaan po ninyo yung statement po na yan ni Jovan na parang wala na silang tatanggapin dahil matagal na silang nag-aantay. Matagal na silang parang nag-aantay ng next move sana nung kabilang panig, pero wala eh. At dito rin po natin narinig ang mga kanta nitong si Mr. Jovan David Production. May kanta siya dito na silang nang lalait, silang marunong manakit, silang hindi pupunta sa langit. So, yun po yung ilan sa mga lyrics ng kantang kinanta ni Jovan. Balikan niyo po yung kanyang live. Ito, papanoorin natin. So, ang tao pag umiiyak, kasama na rin yan sa lungkot ng tao. Ayan. Okay lang. Mga mabait naman yung mga buzzers. Nagmamahal ko. Mga buzzer ay nagmamahal sa buhay ko yan at nagmamahal din ako sa kanila. Okay lang sa akin ang pinabas nila lang ako sa page ko. Kahit si Papa Diba, pinabas nila sa ako. Okay lang naman yung kapila si Papa Diba. Sanay na po kami dyan. Matagal namin na yung pinagdadaanan, guys. Ayan. Thank you very much sa inyo, guys. Ba't kayo nalungkot dalawa? Wala lang, shock lang ako, nabigla ako dahil ang kataan na tayo eh. Grabe! Huwag kayo magmukmuk niya. Ang saya-saya ko, gagi. Ayan. Opo. Yes. Nagpaliwanag itong si Miss Analing na kaya daw hindi siya makapagsalita nung last live nila dahil nahihiya siya. Kasi sometimes Analing doesn't really know how to express their emotion. Minsan kasi nahihiya siya at minsan parang meron siyang tinatawag na stage fright na parang minsan hindi niya kayang express kung ano man yung nararamdaman niya. But this time nakita ko naman that she's moving on. Ayan, unti-unti na siyang nag-move on. Kasi parang ang nabalitaan natin ngayon, isa sa pinaka parang ikinasama ng loob nitong si Miss Analing, yung hindi nga daw di umanong pagbati sa kanya nitong si Mr. Dindo Caraig, no? So, sa mga nabasa ko, sa mga comments, sa mga napanood ko, sinabi nila na parang hindi naman daw dahilan na parang walang oras itong si Mr. Dindo Caraig para puntahan si Analing. Kung doon nga daw di umano sa mga barkada ni Dindo ay nakakapag-set siya ng time, bakit daw hindi kay Analing? Kung talagang mahal niya at talagang pinaglalaban niya si Analing. Sometimes kasi cheap, parang nga ganun ang salita ay talagang cheap yan eh. Kung hindi mo yan bibigyan or hahakbangan, hindi po magiging makatotohanan yan, diba? Although ramdam natin yung katahimikan ng mga Lindo fans, yung kanilang heartbreaks, 'di ba? Kasi parang tayo rin na mga Lindo fans ay nasaktan sa nangyari. But this time,
let's all move on. Yun lang po yung pwede natin gawin. Mag-move on tayong lahat. Sino man ang makasama ni Annalyn in the future, ano man ang gawin ni Mr. Tino Caraig, let's support them. Kasi yun na talaga yung kanilang desisyon. Only God knows at ang tadhana na lang talaga makapagsasabi kung babalik pa sila sa dati. Pero sa tingin ko, parang Jovan David Production has his own way kung paano niya po mas pasisikatin at mas magagandahin ang karera ni Miss Annalyn. Kasi isa lang naman ang goal ni Annalyn eh. Yun ay matupad niya yung kanyang mga pangarap through dito po sa kanyang ginagawa, 'di ba? So, pwede nating, ang tangi lang natin pwedeng maitulong sa kanya, isuportahan natin siya. Siguro, iwasan na rin natin yung mga pambabash, 'di ba? Kasi hindi naman nakakatulong yan sa peace of mind. Ito si Annalyn. At the same time, hindi rin naman nakakadagdag sa buhay ng mga bashers ang pambabash sa ibang tao, 'di ba? Ganun po yung lagi nating titingnan. Kasi ako po, as a Lindo fans, nakita ko rin kasi, at isa rin ako sa mga nasaktan at umasa that one day is magiging maganda yung takbo ng kanilang relationship. Pero sabi nga, time will tell, 'di ba? Tanging ang panahon na lang makapagsasabi kung ano nga ba ang pwedeng mangyari sa kanilang dalawa. But this time, ang prayer nating lahat is matagpuan ni Annalyn ang tamang tao para sa kanya na kaya siyang ipaglaban hanggang dulo. Yung tamang tao na sinasabing walang panglalait at walang anumang mga makapagdudulot sa kanya ng stress. Kasi kung talagang ang tao ay mahal ka, hindi yan magiging source of stress, but he will going to be the source of your joy. Kaya naman, Annalyn, laban lang hanggang dulo dahil marami pong nagmamahal sa iyo.